According to the Land Transportation Office, there are 8.5 million registered motorcycles in the Philippines. It is undoubtedly one of the leading choices in motor vehicles in the country. Filipinos use motorcycles for work, as taxis, as an everyday vehicle to get around the city, and of course, for leisure ride. Hi everyone, I'm Clea Pineda and I will be your host in this episode of Straight from the Expert, where we will share with you guys some safety tips in motorcycle riding. We are here at the A1 Driving School Training Center in Quezon City, and we are joined by driving instructor Sir Jason. So Sir Jason, ano po bang ino-offer nyo dito sa facility ninyo? So dito, ang ino-offer namin is yung practical driving course para sa motorcycle, para sa four wheels, and then dagdag na rin po natin yung road safety. Okay, Sir Jason, speaking of safety, ano po ba yung pinakauna nyong gagawin bago nyo gamitin ang motorcycle ninyo? So meron tayong tinatawag na walk-around check first. So ibig sabihin ng walk-around check, so kailangan ikutan natin muna yung motorcycle natin. So syempre yung tires natin, kailangan chine-check natin kung pwede pa ba siyang gamitin. Safe pa ba? Safe pa ba? Hindi pa ba pudpod? Yes. Yan. And then tama ba yung hangin niya? Yes. Kasi hindi siya po pwedeng laging malambot, hindi rin siya po pwedeng... Sobrang matigas naman. Yes, opo. Ano bang tendency, sir, kapag matigas ang gulong, pagka hindi pasok yung hangin niya? Actually, diyan, mararamdaman mo yan kapag tumatakbo. So parang tagtag ka. And then pangalawa, syempre, hindi pantay, hindi tama ang pudpud ng gulong natin pagka hindi tama yung hangin niya. Oo, tsaka may tendency na madulas, di ba, sir? Opo. Okay. And then second is yung engine. Sa engine natin, syempre, before tayo mag-ride, lalo na long ride, so syempre, condition natin ang ating engine. Meron tayong chine-check dyan, yung engine oil. Oh. Ang engine oil natin, dapat regularly chine-check po natin siya. Tuwing kailan po ba dapat palitan ang oil natin sa motor? Sa amin kasi, ang pag-change oil po namin every 2,500 kilometers nag-change oil na po kami. And then next is fluid. So sa fluid natin, syempre, kailangan kung disc brake po yung ating brake, ibig sabihin, doon po meron po siyang tinatawag na brake fluid. Syempre, hindi siya po pwedeng maubusan ng brake fluid kasi once na naubusan ng brake fluid po yan, mangyari dyan, mawawalan po tayo ng preno. Hindi po tayo ihito. Magkakos pa ng aksidente. Yes, ang pinaka-importante pa naman sa motor o kahit sa kotse, ang brake natin. Yes, correct. And then next is side mirror. Sa side mirror, importante po yan kasi unang-una, yan po yung mata natin sa likuran. Kasi ang mirror natin, siyempre number one, dapat is malinis. Pangalawa, nasa tamang pag-adjust yan. So kasi sa amin kasi, ang ginagawa po namin yung 10% side ng nakikita mo sa motorcycle, kailangan yung arm. And then 90% outside, 50% taas, 50% baba. Kasi ang side mirror natin, very important kasi gawa ng meron tayong tinatawag na blind spot. Okay, next. And then next ay control. So sa controls natin, andyan po yung handlebar, clutch lever, front brake, and then yung throttle. So syempre, alam natin dapat gamitin ang lahat ng yan. Unang-una, syempre yung clutch natin, yan po ang nagpapagalaw ng motorsiklo po natin. So ibig sabihin, kung mali po yung pag-control natin dyan, so po pwede pong ma-aksidente po tayo dyan. And then next is lights. Lights, very important po yan. Kasi sa lights po natin, pagka defective po yung lights natin, may violation po yan, 5,000 po yan. Kailangan hindi po siya defective. Lalo sa gabi, night driving, so ibig sabihin dapat meron tayo niyan. Headlights, tail light, and then brake light. Yeah. Yes, opo. So Sir Jason, kahit anong kulay ng lights mo, okay lang yun? Hindi po. Kung ano po, nung binili mo po yung motorsiklo mo, nakakabit sa kanya, yun lang po dapat siya. Hindi siya po pwede yung brake light mo na kulay red, gagawin mong puti. Pink. O kaya puti, pink. pula. Puti, ano. So kung magdadagdag tayo ng ilaw, like LED, dapat hindi siya tataas sa handlebar. Dapat nasa ilalim lang po siya ng ilaw natin. Dalawa lang po ang kulay niyan, white and yellow lang po siya. Okay, and then next? And then next is top box. Sa top box natin, meron po tayong sinusunod na sukat na 2 feet by 2 feet. So, ibig sabihin dapat kasya yung dalawang full face helmet. Hindi po siya pinare-registered sa LTO. Okay, sa ngayon, may mga city po tayo na kailangan
meron tayong reflectorized sticker na nakalagay. So, kung magra-ride ka ng in between 6 p.m. to until to 6 a.m., so dapat meron tayong reflectorized sticker na nakadikit sa may top box. And then pati yung rider and then passenger, so dapat nakasuot ng vest na with reflectorized po. Dagdag na rin yun para makita ka sa gabi. Yes, for safety po Yeah, for natin yan. safety So din ibig sabihin kitang-kita po tayo pag gano'n. Okay. At yan na nga ang mga bagay na kailangan natin i-check bago tayo mag-ride. Sinabi niyan kanina ni Sir Jason. Before ka mag-ride, dapat meron kang dalang mga dokumento like lisensya and then LTO registration and of course license plate. So like yung plate number natin kailangan malinis yan. So dapat visible siya para Dapat yung walang mga film, no, sir? Yung mga Yes. parang mga frame na pang-pa-shadow, pang-pa-dark. Yes. So, sir, yung mga papers na yan, like yung ORCR, LTO registration, kailangan ba yung original copy or pwedeng photocopy lang? So pwede siya yung Xerox lang po, ma'am. So wag na wag kayong magdadala sa motorsiklo ng original kasi once na nanakaw ang motorsiklo mo, Kasama na yun. kasama na yun. Namigay ka na ng motor. Yes, opo. And syempre, another tip, di ba, sir? I-check natin dapat ang weather bago tayo umalis ng bahay. And syempre, once na umulan, expect na natin na baha. Pwedeng hindi ka makadaan, kailangan chinecheck po natin talaga yung At weather. syempre, sir, kailangan may dala tayong raincoats. Di ba? Yes. Rain gears. Para kapag umulan, ready tayo. And yes, speaking of gears, ayan, yan ang pinaka-favorite ko. Pag-usapan na natin, sir, ang proper gear safety. Syempre, importante yan pag nagre-ride tayo ng motorsiklo, di ba? Yes. Hindi naman yung kailangan naka-t-shirt ka lang, naka-shorts ka lang, pwede ka na umalis. Yes. Delikado yun. So, ano ba yung mga proper safety gears natin, sir? Okay, so kung meron naman tayong pambili na tulad ng riding pants, pwede tayong bumili nun and then kasi yun may nipad na po siya kasama. Like this one, meron na siyang kasamang pads talaga sa tuhod at meron na rin siya sa hips natin. So pagka bibili kayo, meron na tayong mabibili ng mga locally made na riding pants at riding jacket. Affordable yun, sir, kagaya nung sa akin. Siyempre, protection natin sa ating katawan yan. Yan, meron na siya sa siko, meron na siya sa balikat natin, meron na siya sa likod and chest. Kung first time yung bibili ng riding gears, meron din naman na separate na nabibili. Meron tayo pang elbow pads lang, meron tayong pang knee pads lang. At syempre, Sir Jason, ang pinaka-importante, helmet. So yung helmet po natin is very important yan, no? Yun so nga protection po natin yan sa ating katawan. Kailangan ICC approved siya, di ba, sir? Yes, Yan. opo. Importante yan. Pagka bibili kayo ng helmet, kailangan titignan nyo muna, i-check nyo muna sa likod or sa gilid. May sticker yan na ICC approved para talagang approve yan sa LTO natin. Yes, opo. So next, sir, yung closed shoes, di ba? Okay, sa closed shoes natin, so basta bawal lang po tayo magchinelas, no? So basta closed shoes po, pwede po siya. Bawal sandals, bawal tsinelas, or kahit na anong open toes, bawal yan. Basta closed shoes. And syempre, gloves. Siyempre, yung gloves natin, importante po rin yan. Parang ano lang yan, example lang po, nung nadapa ka, siyempre, tinukod mo kamay mo, nagka-scratch ang ating kamay. So, kaya kailangan natin mag-gloves din, no? Sir, napansin ko rin pagka naka-gloves ako, pag nagmamotor ako, mas okay yung grip ko Yes, sa yes. handlebar, sa throttle. Mas okay yung grip ko kesa sa wala. Ayan, lastly, sir, raincoats. Yan. Okay, so ito, paalala lang sa mga riders. Minsan kasi tayo rin po ang nagkokos ng traffic. Alam natin yung tag-ulan. Bumili tayo ng raincoat para dalhin natin yan sa motor in case na umulan, syempre dapat may dadalhin tayo. Kung mapapansin po natin, ang mga ibang rider nakasilong sila sa ilalim ng Tulay! footbridge. Opo. Sila yung nagkokos ng traffic. Ngayon, actually, huhulihin na sila dyan. Kung may raincoat ka, at least, sumilong ka ron, magpalit ka, yun po Pwede ka nang yun. umalis. Yes. Hindi ka magtatagal doon at magkukos pa ng traffic. Yes. We need to protect ourselves when we ride kasi riders don't have the same protection car drivers have. After checking your motorcycle and wearing the proper gear, it's time to ride and hit the track. So kaya naman sa next episode na to, we will teach you defensive driving.